Sa isang tahimik at halos nalilimot na baryo sa gilid ng dagat, naninirahan ang isang mangingisdang nagngangalang Tomas. Payak ang kanyang buhay, isang kubong yari sa kawayan at nipa, nakatayo sa mabuhanging dalampasigan na araw-araw ay hinahampas ng alon. Sa umaga, ang unang liwanag ng araw ang nagsisilbi niyang orasan. Sa gabi naman, ang malamlam na liwanag ng gasera ang kanyang kasama habang inaayos ang mga punit na lambat. Mahaba na ang panahon na si Tomas ay namumuhay sa hirap. Mula pagkabata, ang dagat na ang naging paaralan at kabuhayan niya. Doon siya natutong maglayag, magtaya ng lambat at makiramdam sa galaw ng alon at hangin. Ngunit kahit gaano pa siya kasipag, tila mailap sa kanya ang swerte. May mga araw na wala siyang nahuhuling kahit isang isda. Sa tuwing umuwi siyang walang dala, tahimik niyang tinitingnan ang maliit na bangkang kahoy na tila pagod na rin sa kakasagwan. Sa gilid ng kubo ay nakasabit ang lumang palanggana at isang kalderong madalas ay tubig lamang ang laman. Kung minsan, asin at kanin lang ang kanilang hapunan. Kung may kanin pa. Kasama ni Tomas sa buhay ang kanyang asawang si Lina at ang kanilang nag-iisang anak na si Nilo. Isang payat ngunit masayahing batang 8 taong gulang. Kahit kapos sa pagkain, palaging may ngiti si Nilo tuwing sasalubungin ang kanyang ama sa dalampasigan. "May huli ka ba, ama?" Madalas nitong itanong. At madalas ding ang sagot ni Tomas ay isang mahinang iling. Ngunit hindi kailanman nawawala ang pag-asa sa puso ng mangingisda. Tuwing madaling araw, kahit masakit ang likod at kumakalam ang sikmura, sumasagwan pa rin siya papalayo sa pampang. Para sa kanya, ang dagat ay hindi lamang hanap buhay, ito rin ang tanging pag-asa. Isang umaga, mas maaga kaysa karaniwan, nagising si Tomas sa kakaibang katahimikan. Walang hangin. Ang dagat ay tila salamin, hindi gumagalaw, hindi kumikislap, parang may hinihintay. Napatingin siya sa langit. Wala pang araw. Ngunit may kakaibang mapusyaw na liwanag sa silangan. Tahimik niyang inihanda ang bangka. Habang itinutulak niya ito sa tubig, napansin niyang tila mas malamig ang hangin kaysa dati. Hindi ito ang karaniwang simoy ng dagat. May kakaibang bigat, parang may presensyang hindi niya maipaliwanag. Ngunit sanay na si Tomas sa mga hiwaga ng dagat. Maraming beses na siyang nakarinig ng kwento tungkol sa mga nilalang na naninirahan sa kailaliman, mga engkanto, sirena at bantay ng karagatan. Kadalasan ay hindi niya ito pinapansin. Para sa kanya, ang mas mahalaga ay kung may mahuhuli siyang ulam para sa pamilya. Dahan-dahan siyang nagsagwan papalayo. Lumalim ang tubig. Unti-unting nawala ang ingay ng pampang. Tanging lagaslas ng sagwan at mahinang hampas ng alon ang naririnig. Ilang oras na siyang nasa laot, ngunit kakaunti pa rin ang nahuhuli. Maliit na isda lamang, hindi sapat para sa isang buong araw. Napabuntong hininga siya at tumingala sa langit. "Kaawaan mo kami," bulong niya. Sa sandaling iyon, may kakaibang kumislap sa ilalim ng tubig. Unay inakala niyang sinaglamang ng araw na tumama sa alon, ngunit wala pa namang araw. Muling kumislap, mas maliwanag, parang ginto. Napakunot ang noo ni Tomas. Yumuko siya at sumilip sa gilid ng bangka. Sa kailaliman, may kung anong nakahimlay, parang nakapulupot na lubid o tela na kumikislap sa mapusyaw na liwanag ng umaga. Isang lambat. Ngunit hindi ito pangkaraniwan. Kahit nasa ilalim ng tubig, malinaw ang kakaibang kislap nito. Parang may halong sinag ng araw kahit wala pa ang araw. Nag-alangan si Tomas. Maraming beses na siyang nakarinig ng babala ng matatanda. Huwag basta-basta pupulot ng anumang pag-aari ng dagat. May mga bagay na hindi para sa tao. Ngunit nanaig ang gutom at pag-asa. Kumuha siya ng mahabang kawit at dahan-dahang sinubukang hilahin ang lambat. Mabigat ito. Halos sumakit ang kanyang mga braso sa paghila. Ngunit unti-unti itong umahon.
Nang tuluyang sumilip sa ibabaw ng tubig ang lambat, napahinto si Tomas. Hindi niya napigilang mapanganga. Ang lambat ay luma, halatang matagal nang nakababad sa dagat. Ngunit ang mga hibla nito ay kumikislap na tila pinahira ng pinong ginto. Sa bawat galaw ng alon, naglalaro ang liwanag sa mga buhol nito. Hindi ito pangkaraniwang lambat. Parang may buhay. Marahang hinila ni Tomas ang lambat papasok sa bangka. Habang hawak niya ito, nakaramdam siya ng kakaibang init. Hindi nakakapaso, ngunit parang may dumadaloy na lakas. Kinabahan siya. Ngunit kasabay nito ay may kakaibang kapayapaan. Parang may nagsasabing huwag siyang matakot. Tahimik ang paligid. Walang ibon. Walang alon. Parang tumigil ang mundo. Napatingin si Tomas sa malawak na dagat. Sa isang iglap, tila may dumaan na aninong malalim sa ilalim, malaki at mabagal. Napahigpit ang hawak niya sa lambat. Muling bumalik ang normal na galaw ng alon. Umihip ang hangin. Sumigaw ang isang ibon sa malayo. Parang walang nangyari. Huminga ng malalim si Tomas at pinagmasdan ang hawak niyang lambat. Hindi niya alam kung dapat ba niya itong itapon pabalik o subukan. Sa isip niya ay sumagi ang mukha ni Lina at ni Nilo. Ang gutom. Ang mga gabing walang ulam. Ang mga pangakong hindi niya matupad. Dahan-dahan niyang inihagis ang lambat sa tubig. Lumubog ito ng maayos. Parang kusang inaabot ang kailaliman. Ilang sandali ang lumipas. Biglang gumalaw ang lubid. Mabigat. Hindi pangkaraniwang bigat. Nanlaki ang mata ni Tomas habang hinihila ang lambat. Ramdam niyang punong-puno ito. Mas mabigat kaysa sa kahit anong nahuli niya noon. Halos manginig ang kanyang mga kamay sa paghila. Unti-unting umahon ang lambat. At nang tuluyang lumitaw ang laman nito, napahinto ang kanyang paghinga. Mga isda. Ngunit hindi karaniwan. Ang kanilang mga kaliskis ay kumikislap na parang purong ginto. Sa bawat galaw, sumisiklab ang liwanag sa kanilang balat. Para silang mga kayamanang buhay. Napaatras si Tomas. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Hindi ito pangkaraniwang huli. Hindi ito normal. Sa gitna ng kanyang pagkamangha, may malamig na hangin na dumaan sa kanyang batok. At sa kailaliman ng dagat, may mahinang boses na tila bumubulong, mahina ngunit malinaw. Parang may nagmamasid. Napalingon si Tomas sa paligid. Walang tao, walang bangka, tanging malawak na dagat, at ang kumikislap na lambat sa kanyang harapan. Hindi niya alam sa sandaling iyon na ang kanyang buhay ay tuluyan ng magbabago, at ang lambat na kanyang napulot ay hindi lamang biyaya, kundi isang pangakong may kapalit. Hindi agad nakaimik si Tomas habang nakatitig sa mga isdang may gintong kaliskis. Ang liwanag na nagmumula sa kanilang katawan ay tila sumasabay sa tibok ng kanyang puso, mabilis, malakas at puno ng pag-aalinlangan. Maingat niyang hinawakan ang isa. Mainit-init ang balat nito, hindi tulad ng karaniwang isda na malamig at madulas. Kumislap ang kaliskis sa kanyang palad na parang tunay na ginto. Saglit siyang napapikit, tila natatakot na baka panaginip lamang ang lahat. Ngunit nang muling magmulat, naroon pa rin ang mga isda, at ang lambat, at ang kakaibang katahimikan ng dagat. Napaupo siya sa bangka at napahawak sa kanyang noo. Hindi niya alam kung dapat ba siyang matuwa o matakot. Maraming beses na niyang narinig ang mga kwento ng matatanda. Ang mga biyayang galing sa dagat ay kadalasang may kapalit. Ngunit sa sandaling iyon, nanaig ang isang simpleng katotohanan. May pagkain na sila. May maibebenta siya. May pag-asa. Mabilis niyang inayos ang mga isda sa bangka. Hindi niya napigilang mapatingin muli sa lambat. Tahimik lamang itong nakahiga, kumikislap sa sinag ng unti-unting sumisilip na araw. "Salamat," mahina niyang nasabi
Hindi niya alam kung kanino. Muling umihip ang hangin. Mas magaan. Parang may nakarinig. Agad siyang nagsagwan pa uwi. Habang papalapit siya sa pampang, napansin niyang tila mas maliwanag ang bangka kaysa dati. Kumakalat ang gintong kislap sa tubig sa bawat galaw ng alon. Sa dalampasigan, abala na ang ilang mangingisda. Karaniwan, walang pumapansin kay Tomas dahil kilala siyang malas sa huli. Ngunit nang makita nila ang kakaibang liwanag mula sa kanyang bangka, napahinto ang ilan. "Hoy Tomas!" Sigaw ng isang mangingisda. "Ano yan?" Hindi agad sumagot si Tomas. Tahimik siyang dumaong at dahan-dahang binuhat ang lambat. Nang makita ng iba ang mga isda, sabay-sabay silang napalapit. "Mga kaliskis, parang ginto. Saan mo nakuha yan? Anong klaseng isda to?" Nanginig ang dibdib ni Tomas. Hindi niya alam kung ano ang isasagot. Ayaw niyang magsinungaling, ngunit hindi rin niya maipaliwanag ang nangyari. "Sa laot, may nakita lang akong lambat," mahinang sabi niya. Nagtinginan ang mga mangingisda. May ilan na namangha, may ilan na napakunot ang noo, at may ilan na tila naiinggit. Isang matandang mangingisda ang lumapit at maingat na tumingin sa lambat. Matagal niya itong pinagmasdan, saka siya napabuntong hininga. "Hindi pangkaraniwan yan," sabi nito. "Mag-ingat ka." Hindi na nagtanong si Tomas. Tahimik niyang dinala ang huli sa maliit na pamilihan sa baryo. Pagdating doon, agad napansin ng mga tindera ang kakaibang isda. "Ang ganda ng kaliskis. Parang ginto talaga." May isang mayamang mamimili na napadaan at agad napahinto. Kinuha nito ang isang isda at tinitigan. "Bibilin ko lahat," sabi niya agad. Nanlaki ang mata ni Tomas. Hindi pa man siya nakapagsalita, naglabas na ng makapal na pera ang mamimili. Halos manginig ang kamay ni Tomas nang tanggapin ang bayad. Hindi pa siya nakakahawak ng ganoong kalaking halaga sa buong buhay niya. Pag-uwi niya sa kubo, nadatnan niya si Lina na nagluluto ng manipis na lugaw. "Ano yan?" gulat na tanong nito nang makita ang hawak niyang supot. Tahimik na inilapag ni Tomas ang pera sa mesa. Natigilan si Lina. "Tomas, saan mo?" "May huli ako," sagot niya, halos pabulong. Napaupo si Lina, hindi makapaniwala. Sa gilid, nakatingin si Nilo na may malalaking mata. "May kanin na tayo, ama?" tanong ng bata. Ngumiti si Tomas. Isang ngiting matagal nang nawala sa kanyang muka. "Oo, anak." Sa gabing iyon, unang beses silang kumain ng busog matapos ang mahabang panahon. May kanin, may ulam, at may natira pa. Ngunit habang masaya ang mag-ina, tahimik lamang si Tomas. Sa labas, ang dagat ay kumikislap sa ilalim ng buwan, at sa tabi ng kubo, nakasabit ang lumang lambat. Sa bawat galaw ng hangin, bahagya itong kumikislap. Parang may humihinga. Nang gabing iyon, nahirapan matulog si Tomas. Paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang mahinang bulong na narinig niya sa laot. Bandang hating gabi, nagising siya sa kakaibang tunog. Parang may patak ng tubig. 1, 2, 3. Dahan-dahan siyang bumangon at lumabas ng kubo. Tahimik ang paligid. Ngunit nang mapatingin siya sa lambat, napahinto siya. Basa ito. Parang bagong ahon sa dagat. At sa ilalim nito may maliit na bakas ng tubig na papunta sa buhangin. Tila may kung anong gumalaw. Biglang umihip ang malamig na hangin. Kasabay nito, may mahinang boses na umalingaw-ngaw sa kanyang likuran. Ang biyaya ay hindi pag-aari. Nanigas si Tomas. Dahan-dahan siyang lumingon. Walang tao. Tanging dilim. At ang malawak na dagat na tila nakamasid sa kanya. Madaling araw nang muling magising si Tomas, ngunit hindi dahil sa tilaok ng manok o hampas ng alon. Nagising siya sa pakiramdam na parang may nakatingin sa kanya. Tahimik ang kubo. Naroon si Lina at Nilo,
mahimbing ang tulog. Ngunit ang dibdib ni Tomas ay mabigat, parang may presensyang hindi niya maipaliwanag. Dahan-dahan siyang bumangon at sumilip sa bintana. Ang dagat ay kakaiba ang anyo. Kahit wala pang araw, may mapusyaw na liwanag na nagmumula sa gitna ng laot, parang kumikislap mula sa kailaliman. Napahawak si Tomas sa dibdib. Naalala niya ang boses na narinig niya kagabi. Ang biyaya ay hindi pag-aari. Hindi na siya nakatulog pa. Tahimik niyang kinuha ang lambat na nakasabit sa gilid ng kubo. Sa sandaling mahawakan niya ito, muling dumaloy ang kakaibang init sa kanyang palad, banayad ngunit malinaw. Parang may tumatawag. Hindi niya alam kung bakit, ngunit pakiramdam niya ay kailangan niyang pumunta sa dagat. Ngayon, hindi na siya nagpaalam kina Lina. Ayaw niya silang mag-alala. Tahimik niyang itinulak ang bangka at sumakay habang ang langit ay kulay abo pa lamang. Pagdating niya sa laot, mas malinaw ang kakaibang liwanag sa ilalim ng tubig. Hindi ito tulad kahapon. Mas malakas, mas buhay. Parang may naghihintay. Huminto siya sa pagsagwan. Biglang tumahimik ang hangin. Nawala ang maliliit na alon. Ang dagat ay naging parang salamin. Napahigpit hawak ni Tomas sa lambat. At doon niya narinig muli ang boses. Hindi na bulong, kundi malinaw at malalim. Tomas! Nanlaki ang kanyang mata. Sino po? Nanginginig niyang tanong. Sa ilalim ng bangka, may umikot na liwanag. Dahan-dahan, parang umiikot na bituin sa kailaliman. Unti-unting umahon ang tubig. Hindi na galon. Kusang bumuka ang ibabaw ng dagat, parang may daang nabubuo. At mula roon, lumitaw ang isang matandang lalaki. Ang kanyang buhok ay mahaba at maputi, tila hinahampas ng hangin kahit walang hangin. Ang kanyang balat ay kulay abo na parang batong luma sa ilalim ng dagat. Ang kanyang mga mata ay kumikislap na parang perlas sa dilim. Suot niya ang lumang kasuotang tila hinabi mula sa mga damong dagat at pinong sinulid ng kabibe. Hindi siya basa. Parang ang dagat mismo ang humahawak sa kanya. Napatras si Tomas sa bangka. Nanginginig ang tuhod. "Engkanto!" mahina niyang nasabi. Ngumiti ng bahagya ang matanda. "Ako ang tagapagbantay ng mga bagay na hindi dapat mapasa kamay ng sakim," sabi nito sa mabagal ngunit malalim na tinig. Hindi makapagsalita si Tomas. Tila natuyo ang kanyang lalamunan. Napatingin ang matanda sa lambat na hawak niya. "Natagpuan mo ang aking lambat." Parang tumigil ang oras. Naramdaman ni Tomas ang bigat ng kanyang dibdib. "Patawad po," agad niyang sabi. "Hindi ko po alam." "Alam mo?" Putol ng matanda, ngunit hindi galit ang tono. "Narinig mo ang babala ng dagat?" Napatungo si Tomas. Oo, narinig niya. Ngunit pinili pa rin niyang kunin ang lambat. Hindi dahil sa kasakiman, kundi dahil sa gutom. Matagal na katahimikan ang namagitan sa kanila. Tanging mahinang ugong ng malalim na tubig ang maririnig. "Bakit mo kinuha?" tanong ng matanda. Huminga ng malalim si Tomas. "May pamilya po ako," sabi niya, halos pabulong. "Maraming gabi na wala kaming makain. Gusto ko lang po silang mapakain." Tahimik na tinitigan siya ng matanda. Hindi mabasa ang ekspresyon nito. Ilang sandali pa, bahagyang lumambot ang kanyang mga mata. "Ang lambat na iyan," sabi niya, "ay hindi ginawa para yumaman ang iilan." Napatingin si Tomas sa kumikislap na hibla. "Biyaya iyan," dugtong ng matanda. "At ang biyaya ay sinusubok ang puso ng tao." Muling nanahimik ang dagat. Parang nakikinig. "Pwede mo pa rin itong gamitin," biglang sabi ng matanda. Napatingin si Tomas, nagulat. Ngunit may kapalit. Muling bumigat ang hangin. "Ang bawat gintong huli," sabi ng matanda, "ay para hindi lamang sa iyo."
Dahan-dahang umangat ang tubig sa paligid, parang humihinga. Tutulungan mo ang mga kapwa mo mahihirap. Pagpapatuloy nito. Ang mga gutom, ang mga walang pag-asa. Nanginig ang kamay ni Tomas. Kapag ang puso mo ay naging sakim, bumaba ang tinig ng matanda, naging malamig. Bababawiin ng dagat ang lahat. Biglang umihip ang malamig na hangin. Kumislap ang lambat. Naramdaman ni Tomas ang bigat ng pangako. Hindi ito simpleng biyaya. Isa itong panata. Napayuko siya. Opo. Mahina ngunit matatag niyang sagot. Tutulong po ako. Matagal siyang tinitigan ng matanda. Tila sinusukat ang katotohanan sa kanyang puso. Pagkaraan, marahan itong tumango. Unti-unting lumubog ang kanyang katawan pabalik sa tubig. Hindi lumilikha ng alon, kundi parang tinanggap ng dagat. Bago tuluyang mawala, muli itong nagsalita. Tandaan mo, Tomas, ang kayamanang hindi ibinabahagi ay nagiging sumpa. Nawala ang liwanag. Bumalik ang hangin. Umalon ang dagat. Parang walang nangyari. Ngunit sa kamay ni Tomas, ang lambat ay mas maliwanag kaysa dati, parang buhay. At sa kanyang dibdib, malinaw ang bigat ng pangakong hindi na niya maaaring takasan. Mabigat ang dibdib ni Tomas habang pauwi siya mula sa laot. Ang bawat hagod ng sagwan ay tila may kasamang bigat ng pangakong kanyang binitiwan. Hindi na lamang ito tungkol sa paghuli ng isda o paghahanap buhay. May responsibilidad na siyang dala. Sa kanyang paanan, nakahiga ang lambat na kumikislap sa mahinang liwanag ng umaga. Parang humihinga. Pagdating niya sa Pampang, napansin niyang tahimik pa ang baryo. Iilan pa lamang ang gising. Karaniwan, sa ganitong oras ay naguunahan na ang mga mangingisda sa paglalayag. Ngunit ngayon ay tila mabagal ang galaw ng lahat. Marahang hinila ni Tomas ang bangka at inihanda ang lambat. Saglit siyang nagatubili. Naalala niya ang sinabi ng matandang engkanto. Ang bawat gintong huli ay hindi lamang para sa iyo. Huminga siya ng malalim at muling nagsagwan palayo sa Pampang. Hindi na siya nagpunta sa malayong bahagi ng laot. Sa halip, doon lamang sa lugar kung saan niya unang nakita ang lambat. Tahimik ang dagat, ngunit hindi na ito nakakatakot. Parang may nagbabantay. Dahan-dahan niyang inihagis ang lambat. Lumubog ito na parang kusang hinahatak ng kailaliman. Ilang sandali lamang ang lumipas, biglang kumibot ang lubid. Mabigat. Mas mabigat kaysa dati. Napapikit si Tomas habang hinihila ang lambat. Ramdam niya ang tensyon sa kanyang mga braso, ngunit kasabay nito ay may kakaibang lakas na tila tumutulong sa kanya. Unti-unting umahon ang lambat. At muli, kumislap ang liwanag. Mas marami ang huli ngayon. Mga isdang may gintong kaliskis, mas malalaki at mas makikinang kaysa kahapon. Ang kanilang paggalaw ay parang sabay-sabay na alon ng liwanag. Napahinto si Tomas. Sa unang pagkakataon, hindi lamang tuwa ang kanyang naramdaman, kundi pangamba. Ito ang biyaya, at may kapalit ito. Tahimik niyang inayos ang mga isda sa bangka. Sa halip na lahat ay ilagay sa isang lalagyan, hinati niya ang mga ito sa 3 bahagi. Isa para sa kanilang pamilya, isa para ibenta, at isa, hindi niya pa alam kung kanino, ngunit alam niyang may naghihintay. Pagbalik niya sa Pampang, nadatnan niya ang ilang bata na naglalaro sa buhanginan. Payat ang mga ito at halatang matagal nang hindi nakakakain ng maayos. Nang makita nila ang kumikislap na huli ni Tomas, napahinto ang kanilang laro. Tay Tomas, isda po ba yan? Tanong ng isa. Ngumiti si Tomas, marahan. Oo. Nagtitigan ang mga bata, parang hindi makapaniwala. Naalala ni Tomas ang mga gabing si Nilo ay umiiyak sa gutom. Hindi na siya nagdalawang isip.
Kinuha niya ang isang bahagi ng huli at iniabot sa mga bata. "Ibigay ninyo sa mga nanay ninyo," sabi niya. Nanlaki ang mata ng mga bata. "Talaga po?" Tumango si Tomas. Sa sandaling iyon, may dumaan na banayad na hangin mula sa dagat. Mainit. Parang may pabulong na pasasalamat. Tumakbo ang mga bata pa uwi. Bitbit ang mga isda na kumikislap sa kanilang mga kamay. Tahimik na napangiti si Tomas. Sa di kalayuan, natanaw niya ang matandang pulubi na madalas nakaupo sa ilalim ng punong talisay. Isang lalaking halos hindi na makatayo sa payat at hina. Lumapit si Tomas at iniabot ang isa pang isda. "Para po sa inyo," sabi niya. Napatitig ang matanda sa kumikislap na kaliskis. "Matagal na akong hindi nakakakain ng ganito," mahina nitong sabi. Tumango si Tomas at tahimik na umalis. Habang naglalakad siya pa uwi, pakiramdam niya ay gumaan ang kanyang dibdib. Parang may tinanggal na mabigat na bato. Pagdating sa kubo, sinalubong siya ni Lina. Napansin agad nito ang kakaunting dalang isda. "Tomas, bakit parang mas kaunti?" tanong nito, nag-aalala. Ilang sandali siyang nanahimik. Pagkatapos ay marahan niyang sinabi ang totoo, ang lambat, ang gintong huli, at ang matandang nilalang sa dagat. Tahimik na nakinig si Lina. Sa halip na matakot, unti-unti itong napangiti. "Kung biyaya iyan," sabi niya, "mas mabuti ng may kasamang kabutihan." Napatingin si Tomas sa kanyang asawa. Hindi siya nagkamali sa pagpili. Sa gabing iyon, kumain sila ng payapa. Hindi kasing dami ng nakaraang gabi, ngunit sapat. Sa labas, ang lambat ay nakasabit muli. Habang hinihipan ng hangin, kumislap ang mga hibla nito. Mas banayad, mas malumanay. Parang nasisiyahan. Sa malayo, ang dagat ay tahimik. Ngunit sa kailaliman, may isang matandang nilalang na nakamasid at sa unang pagkakataon, bahagyang ngumiti. Lumipas ang mga araw na tila mas maliwanag kaysa dati ang umaga sa baryo. Hindi man napapansin ng lahat, may kakaibang sigla sa hangin. Parang may tahimik na pagbabago na unti-unting kumakalat. Para kay Tomas, bawat pagsikat ng araw ay hindi na lamang hudyat ng panibagong pakikipagsapalaran sa dagat, kundi paalala ng pangakong kanyang binitiwan. Maaga siyang gumigising. Tahimik na inihahanda ang bangka. At bago tuluyang lumayo sa pampang, sandali muna siyang tumitingin sa malawak na dagat. Parang nakikipag-usap sa isang hindi nakikitang bantay. Sa tuwing ihahagis niya ang lambat, hindi na siya nagugulat sa bigat nito. Halos palaging sagana ang huli. Mga isdang may gintong kaliskis na kumikislap sa ilalim ng araw na parang maliliit na piraso ng liwanag. Ngunit nagbago na ang paraan niya ng pagtingin sa mga ito. Hindi na niya nakikita ang mga isda bilang kayamanan, kundi bilang responsibilidad. Araw-araw, hinahati niya ang huli. May bahagi para sa pamilya, may bahagi para ibenta upang may pambili ng bigas at mga kailangan sa bahay, at may bahagi para sa mga kapos. Hindi nagtagal, napansin ng buong baryo ang pagbabago. Ang mga batang dati payat at laging nakaupo sa gilid ng kalsada ay nagsimulang maglaro muli. Ang ilang matatanda na dati umaasa lamang sa limos ay nagkaroon ng mainit na sabaw tuwing gabi. May mga ina na lumalapit kay Tomas na may luha sa mata. "Salamat, Tomas. Ilang araw nang walang ulam ang mga anak ko." Ngumiti lamang siya at marahang tumango. Hindi niya kailanman ipinamukha ang kanyang pagtulong. Tahimik lamang. Simple. Ngunit hindi lahat ay natuwa. Sa kabilang dulo ng baryo, may ilang mangingisdang mataga nang naiinggit sa kanya. Noon pa man, sila ang kinikilalang may malalakas na huli. Ngunit ngayon, si Tomas, ang dating malas, ang may pinakamasaganang nahuhuli. Isang hapon, habang inaayos ni Tomas ang lambat sa tabi ng kubo, may 3 mangingisdang lumapit. "Hindi normal yang huli mo," sabi ng isa, nakapamewang.
Tahimik si Tomas. "Anong sekreto mo?" tanong ng isa pa. "Wala," sagot niya ng mahinahon. Nagkatinginan ang tatlo. "Hindi kami naniniwala," maring sabi ng pinakamatanda sa kanila. "May itinatago ka." Hindi na nakipagtalo si Tomas. Alam niyang kahit anong paliwanag niya ay hindi rin sila maniniwala. Tahimik siyang nagpatuloy sa pag-aayos ng lambat. Habang paalis ang mga mangingisda, may isa sa kanila ang napatingin sa kumikislap na hibla. At sa isang iglap, tila may dumaan na malamig na hangin. Napaatras ang lalaki. "Ang lamig!" bulong nito. Hindi na sila nagsalita pa at tuluyang umalis. Nang gabing iyon, habang natutulog ang baryo, nagising si Tomas sa mahinang tunog. Parang may humihila ng lubid. Agad siyang bumangon at lumabas. Sa liwanag ng buwan, nakita niyang bahagyang gumagalaw ang lambat kahit walang hangin. Unti-unti itong kumikislap. Hindi tulad ng dati na banayad lamang. Mas maliwanag, mas buhay. Kasabay nito, narinig niya ang mahinang alon kahit tahimik ang dagat. Parang may tumatawag. Dahan-dahan siyang lumapit at hinawakan ang lambat. Sa sandaling dumikit ang kanyang palad, may pumasok na malamig na pakiramdam sa kanyang dibdib. Hindi takot, kundi babala. At muli, narinig niya ang pamilyar na tinig mula sa kailaliman. Ang kabutihan ay lumalago. Mahina, ngunit malinaw. Napapikit si Tomas. Ngunit ang inggit ay nagigising. Biglang tumigil ang hangin. Nawala ang kislap. Tahimik ang paligid. Napatingin siya sa baryo. Sa mga kubong natutulog, sa mga taong unti-unting nagkakaroon ng pag-asa. Ngunit sa di kalayuan, sa may lilim ng punong niyog, may isang aninong nakatayo. Hindi gumagalaw. Nakatingin sa kanya. Napakunot ang noo ni Tomas at sumulyap muli. Wala na. Tanging dilim. At ang mahinang tunog ng alon. Muling napatingin si Tomas sa lambat sa kanyang kamay. Ramdam niya ang bahagyang tibok nito. Parang puso na tahimik na nagpapaalala. Ang biyaya ay patuloy na dumadaloy. Ngunit kasabay nito, may paparating na pagsubok. At sa unang pagkakataon mula nang matagpuan niya ang lambat, naramdaman ni Tomas na hindi lamang gutom ang kanyang haharapin, kundi ang mga pusong maaaring lamunin ng inggit at kasakiman. Dumating ang mga araw na mas lalong sumagana ang huli ni Tomas. Sa tuwing ihahagis niya ang lambat, tila kusang lumalapit ang mga isdang may gintong kaliskis. Parang kilala na siya ng dagat, parang tinatanggap ang kanyang presensya. Ngunit kasabay ng pagdami ng biyaya, dumami rin ang mga matang nagmamasid. Sa baryo, usap-usapan na ang kakaibang swerte ng mangingisda. May ilan na humahanga, may ilan na nagpapasalamat, ngunit may ilan ding hindi maitago ang pangungulubot ng noo tuwing nababanggit ang kanyang pangalan. Isang gabi sa maliit na tindahan malapit sa dalampasigan, nagtipo ng ilang mangingisdang mataganang nakikipag-agawan sa laot. Hindi napatas, bulong ng isa habang umiinom ng kape. Araw-araw siyang may saganang huli. Sagot ng isa pa. Tayo minsan wala pa rin. May tinatago iyon, maring sabi ng pinakamatanda sa kanila. Si Gardo, kilalang matigas ang loob at sanay makipag-agawan sa dagat. Tahimik ang iba, ngunit halata ang pagsang-ayon. May nakita ako, dugtong ni Gardo. Kumikislap ang lambat niya. Hindi normal yon. Napatingin ang dalawa. Kukunin natin? Maingat na tanong ng isa. Matagal na katahimikan. Pagkatapos ay dahan-dahang ngumiti si Gardo, isang ngiting walang init. Kung hindi niya sasabihin ang sikreto, sabi niya, aalamin natin. Sa parehong gabi, mahimbing ang tulog ni Lina at Nilo. Ngunit si Tomas ay hindi mapakali. Ilang beses siyang nagising na parang may naririnig na yabag sa labas. Nang tuluyan siyang bumangon, napansin niyang bahagyang bukas ang pinto. Hindi niya maalala na binuksan niya iyon. Lumabas siya.
tahimik ang gabi. Ngunit ang hangin ay malamig, mas malamig kaysa karaniwan. Napatingin siya sa lambat. Wala na ito sa pagkakasabit. Nanlaki ang kanyang mata. Agad siyang lumibot sa gilid ng kubo. May bakas ng paa sa buhangin. 3, papunta sa dalampasigan. Mabilis siyang naglakad. Sa malayo may 3 aninong nagmamadaling hinihila ang lambat papunta sa isang maliit na bangka. "Hoy!" sigaw ni Tomas. Nagulat ang mga lalaki. Si Gardo at ang 2 niyang kasama. "Sa akin yan!" Galit na sigaw ni Tomas, tumatakbo palapit. Ngunit bago pa nila maitulak ang bangka sa tubig, biglang umihip ang malakas na hangin. Walang ulap, walang bagyo. Ngunit biglang nag-alo ng dagat. Marahas, parang may nagising. Kumislap ang lambat sa kamay ni Gardo. Hindi gintong liwanag, kundi maputlang asul na tila kidlat sa ilalim ng tubig. Napabitaw siya. "Aray!" sigaw niya, hawak ang kamay na parang napaso. Biglang umalingaw-ngaw ang malalim na ugong mula sa dagat. Hindi ito tunog ng alon, parang boses. "Ang hindi sa inyo ay huwag angkinin." Nanigas ang 3 lalaki. Ang tubig sa dalampasigan ay kusang umusad pasulong, parang may humihinga sa ilalim. Natakot ang 2 at agad tumakbo palayo. Si Gardo ay natulala, nanginginig. Hindi ito normal," bulong niya. Biglang kumislap ang lambat at kusang gumalaw, parang hinila ng di nakikitang kamay, pabalik kay Tomas. Tumigil ang hangin. Humupa ang alon. Parang walang nangyari. Tanging hingal ng mga takot na lalaki ang naririnig. Napayuko si Gardo, hindi makatingin kay Tomas. "Hindi namin alam." Nanginginig niyang sabi. Tahimik si Tomas, hindi galit. Ngunit mabigat ang kanyang titig. "Hindi ito akin," mahinahon niyang sagot. "Ipinahiram lang." Nagkatinginan ang 3. Mas lalong kinabahan. Muling umihip ang banayad na hangin mula sa dagat. Ngunit ngayon ay may kasamang malamig na kilabot. Parang may nakamasid. Tumakbo palayo ang 3 mangingisda. Hindi na lumingon pa. Naiwan si Tomas sa dalampasigan, hawak ang lambat na muli na namang kumikislap. Ngunit ngayon ay mas tahimik ang liwanag nito, parang nagpapakalma. Huminga siya ng malalim. Sa malayo, ang dagat ay dahan-dahang bumalik sa payapang galaw. Ngunit bago siya tuluyang umalis, may mahinang tinig na muling umalingaw-ngaw mula sa kailaliman. Ang biyaya ay marunong magtanggol. Saglit na tumigil ang kanyang paghinga. Ngunit ang puso ng tao ang tunay na sinusubok. Napapikit si Tomas. Alam niyang ito pa lamang ang simula. Hindi gutom ang pinakamalaking pagsubok. Hindi hirap, kundi ang kasakiman ng mga taong handang agawin ang biyayang hindi para sa kanila. At habang nakatanaw siya sa malawak na dagat, naramdaman niyang ang lambat sa kanyang kamay ay bahagyang tumibok. Parang nagpapaalala na ang susunod na mga araw ay magdadala ng mas mabigat na pagsubok kaysa dati. Mula nang mangyari ang gabing sinubukang nakawin ang lambat, naging mas mapagmatsyag si Tomas. Hindi na niya ito basta iniiwan sa labas ng kubo. Tuwing gabi, maingat niya itong tinutupi at inilalagay malapit sa kanyang higaan. Parang isang sagradong bagay na kailangang bantayan. Ngunit kahit mas maingat na siya, hindi pa rin nawala ang mga matang nakamasid. Sa baryo, lalong kumalat ang balita tungkol sa kakaibang nangyari sa dalampasigan. May mga nakarinig ng ugong ng dagat kahit walang bagyo. May ilan namang nagsabing nakita nilang kumislap ang tubig na parang may kidlat sa ilalim. Unti-unting nabuo ang bulong-bulungan. Hindi raw karaniwang suwerte ang nasa kamay ni Tomas. May hiwaga, may kapangyarihan. At sa ibang tainga, ang ganitong kwento ay hindi nagdudulot ng paggalang, kundi tukso. Isang umaga,
Habang nag-aayos si Tomas ng mga isdang ipamimigay, may dumating na karwaheng hila ng kabayo. Bihira itong makita sa kanilang baryo. Karaniwan, ang pumupunta lamang doon ay mga mangangalakal ng asin o palay. Huminto ang karwahe sa harap ng kanyang kubo. Bumaba ang isang lalaking may mamahaling kasuotan. Malinis ang sapatos, mabango ang pabango, at halatang hindi sanay sa init ng araw. Kasunod niya ang 2 bantay na matipuno. "Tomas ang pangalan mo?" tanong ng lalaki. Tumango si Tomas. "Ako si Don Esteban," sabi nito, may kumpiyansang ngiti. "Narinig ko ang tungkol sa huli mo." Tahimik lamang si Tomas. Napatingin si Don Esteban sa lambat na nakasabit sa loob ng kubo. Kahit nasa lilim, kumikislap pa rin ang mga hibla. Hindi na itago ang pagkamangha sa kanyang mga mata. "Bibilhin ko yan," diretsong sabi niya. Napatigil si Tomas. "Magkano po?" Ngumiti ang Don at naglabas ng supot na puno ng barya at papel. Halaga na hindi mo pa nahahawakan sa buong buhay mo. Tahimik ang paligid. Narinig ni Tomas ang mahinang hampas ng alon. Naalala niya ang mga gabing walang makain. Ang mga pangakong hindi niya matupad noon. Ang pagod. Ang hirap. Saglit na nanginig ang kanyang kamay. Kung ibebenta niya ang lambat, hindi na sila magugutom kailanman. Magkakaroon sila ng malaking bahay. Magiging maginhawa ang buhay. "Tomas," malumanay ngunit may bigat ang tinig ni Don Esteban. "Isang lambat lang yan. Maaari kang magsimula ng bagong buhay." Sa likod ng Don, tahimik na nakamasid sina Lina at Nilo mula sa pintuan. Walang nagsasalita. Muling kumislap ang lambat. Banayad, parang paghinga. Sa tainga ni Tomas, tila may pamilyar na bulong mula sa malayo. Ang kayamanang hindi ibinabahagi ay nagiging sumpa. Napapikit siya sandali. Pagmulat niya, tumingin siya kay Don Esteban. "Hindi ko po pwedeng ibenta." Nawala ang ngiti ng Don. "Bakit?" Malamig na tanong. "Hindi po sa akin yan," sagot ni Tomas. Napakunot ang noo ni Don Esteban. Lahat ng bagay ay may halaga. Tahimik na umiling si Tomas. "May pangako po." Humigpit ang panga ng Don. Ilang sandali siyang tumahimik, saka marahang tumawa, ngunit walang tuwa sa tunog. Isang mahirap na mangingisda, tumatanggi sa kayamanan. Lumapit siya ng kaunti. "Sigurado ka?" Tahimik na tumango si Tomas. Muling umihip ang hangin mula sa dagat. Sa isang iglap, kumislap ang lambat, mas maliwanag kaysa dati, at dumaan ang malamig na kilabot sa paligid. Napaatras ang 2 bantay. Napansin iyon ni Don Esteban. Saglit siyang natigilan. Pagkatapos ay umatras, inayos ang kanyang kasuotan at muling ngumiti, ngunit ngayon ay pilit. "Pag-iisipan mo pa," sabi niya. "Babalik ako." Sumakay siya sa karwahe at umalis. Matagal na katahimikan ang naiwan. Napaupo si Tomas sa bangkito, mabigat ang paghinga. Lumapit si Lina at marahang hinawakan ang kanyang balikat. "Tama ang ginawa mo," bulong nito. Sa gilid, nakatingin si Nilo sa lambat na kumikislap. "Parang buhay, ama," sabi ng bata. Napatingin si Tomas sa lambat. Sa sandaling iyon, ramdam niyang bahagyang umiinit ang hibla, parang pasasalamat. Sa malayo, ang dagat ay kumislap sa ilalim ng araw. Ngunit sa kailaliman, may malalim na aninong gumalaw, mabagal, mapagmasid. At sa hangin, may mahinang bulong na dumaan. Ang tumatanggi sa sakim ay pinoprotektahan. Hindi alam ni Tomas, ang kanyang pagtanggi ay hindi lamang pagpapanatili ng pangako, kundi simula ng mas mabigat na pagsubok na susukat kung hanggang saan ang kanyang katapatan kapag ang tukso ay mas naging mapanganib kaysa dati. Lumipas ang ilang araw matapos ang pagbisita ni Don Esteban, ngunit hindi nawala sa isip ni Tomas ang malamig na ngiting iniwan nito. May kakaibang bigat sa kanyang dibdib,
Parang may paparating na unos kahit maliwanag ang langit. Sa baryo, patuloy pa rin ang tahimik na pagbabago. Mas marami ng pamilyang may nakakain tuwing gabi. Ang ilang kubong dati madilim ay may usok na muling umaakyat mula sa lutuan. Ang mga bata ay mas malakas na tumawa habang naglalaro sa dalampasigan. Ngunit kasabay ng pag-angat ng iba, may pusong lalong umitim. Sa malaking bahay sa kabilang dulo ng bayan, nakaupo si Don Esteban sa mahabang mesa, tahimik ngunit halatang nagngangalit. Nakaharap sa kanya ang dalawang bantay na kasama niya noong pumunta sila sa kubo ni Tomas. Isang mangingisda lang, malamig niyang sabi. At tumanggi sa akin. Walang sumagot. May kapangyarihan ng lambat na iyon, dugtong niya. At ang kapangyarihan ay hindi dapat nasa kamay ng mahihina. Napayuko ang isa sa bantay. Ano pong gagawin natin, Don? Matagal na katahimikan. Pagkatapos ay marahan siyang tumayo at lumapit sa bintana. Sa malayo, tanawang dagat, kumikislap sa ilalim ng araw. Kung hindi niya ibebenta, sabi niya, kukuhanin natin. Sa gabing iyon, payapa ang baryo. Mahimbing ang tulog ng karamihan, pagod sa maghapong trabaho. Sa kubo ni na Tomas, maingat niyang inilagay ang lambat malapit sa kanyang higaan, gaya ng nakasanayan. Ngunit bandang hating gabi, biglang nagising si Tomas. May kakaibang tunog, parang yabag ng maraming paa sa buhangin. Tahimik siyang bumangon at sumilip sa siwang ng pinto. Nanlaki ang kanyang mata. May 5 lalaking nakaitim na papalapit sa kubo. May dalang lubid at sako. Kasama nila ang 2 bantay ni Don Esteban. Mabilis na kumabog ang dibdib ni Tomas. Agad niyang hinawakan ang lambat. Sa sandaling dumikit ang kanyang palad, biglang uminit ang mga hibla. Hindi nakakapaso, ngunit malinaw na babala. Dahan-dahan niyang ginising si Lina. May tao sa labas, bulong niya. Niyakap ni Lina si Nilo at nanatili sa sulok. Sa labas, marahang binuksan ng mga lalaki ang pinto. Pumasok ang malamig na hangin. Hanapin ninyo ang lambat, bulong ng isa. Bago pa sila makalapit, biglang umihip ang malakas na hangin mula sa dagat. Sumara ng malakas ang pinto. Nagulat ang mga lalaki. Kasabay nito, narinig ang malalim na ugong. Parang kulog na nagmumula sa ilalim ng lupa. Hindi, mula sa dagat. Biglang kumislap ang lambat sa kamay ni Tomas. Mas maliwanag kaysa kailanman. Napaatras ang mga pumasok. Hindi natuloy ang salita. Sa labas ng kubo, narinig ang malakas na hampas ng alon kahit kalmado ang panahon. Ang sahig ay bahagyang umuga. Mula sa siwang ng dingding, may liwanag na kulay asul na pumasok. Tila refleksyon ng tubig na wala naman sa loob. Lumabas kayo, mariing sabi ni Tomas kahit nanginginig ang boses. Ngunit hindi na nila kailangang utusan. Isa-isa nang umatras ang mga lalaki. Sa sandaling tumapak sila palabas, biglang umusad ang tubig dagat papasok sa buhangin, parang may humahabol. Hindi ito baha, isang alon lamang. Ngunit tumigil ito ilang hakbang mula sa kubo. At mula sa alon, may anyong dahan-dahang nabuo. Hugis ng isang matandang lalaki. Maputlang liwanag, mahabang buhok, mga matang kumikislap. Nanigas ang mga tauhan ni Don Esteban. Ang kinuha sa daya, umalingaw-ngaw ang malalim na tinig, ay ibinabalik ng dagat sa parusa. Napaatras ang lahat. Ang isa ay napaluhod sa takot. Patawad! Sigaw niya. Biglang umihip ang hangin, mas malamig. Ang alon ay kumislot, parang huminga. Umalis kayo, sabi ng tinig. Hindi na nagdalawang isip ang mga lalaki. Tumakbo sila palayo sa dalampasigan, nadadapa sa buhangin, hindi na lumingon pa. Unti-unting nawala ang anyo sa alon. Humupa ang tubig. Bumalik ang katahimikan. Sa loob ng kubo, nakaupo si Tomas. Mahigpit ang hawak sa lambat.
Ramdam niya ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Tahimik ang gabi. Wala nang bakas ng mga lalaki. Tanging banayad na hangin at mahinang alon. Sa kanyang tainga, may mahinang bulong na muli niyang narinig. Ang pangako ay pinangangalagaan. Napapikit si Tomas. Sa pagkakataong iyon, hindi na lamang niya naramdaman ang bigat ng responsibilidad, kundi ang malinaw na katotohanan. Hindi lang siya ang nagbabantay sa lambat. May mas matandang puwersang nagmamasid. At habang tahimik na bumalik sa higaan ang kanyang pamilya, alam ni Tomas na ang galit ng isang sakim na tao ay hindi pa tapos. At ang susunod na pagsubok ay maaaring hindi na lamang takot ang dala, kundi panganib na maaaring sumubok sa kanyang tapang at paninindigan. Matapos ang gabing tinaboy ng mahiwagang alon ng mga tauhan ni Don Esteban, tila mas naging tahimik ang baryo. Ngunit hindi iyon katahimikang payapa. Para itong katahimikang nag-aabang, parang hiningang pinipigil bago sumabog ang isang bagyo. Hindi na muling nagpakita ang mga lalaking nagtangkang kumuha ng lambat. Ngunit may mga balitang umabot sa tainga ni Tomas. May mga nakakitang dumaan ang karwahe ni Don Esteban sa gabi, patungo sa lumang daan sa may bangin. May nagsabing may kinausap itong mangkukulam mula sa kabilang bayan. Isang babaeng bihirang lumabas sa liwanag ng araw. Hindi pinansin ni Tomas ang tsismis, ngunit hindi rin nawala ang bigat sa kanyang dibdib. Sa mga sumunod na araw, patuloy pa rin siyang nangingisda. Gaya ng dati, sagana pa rin ang huli. Ngunit napansin niya ang kakaibang pagbabago sa dagat. Mas malamig ang tubig. Mas madalas ang malalalim na ugong mula sa kailaliman. Parang may nagbabantay ng mas mahigpit. Isang hapon, habang hinahati niya ang huli para ipamigay, may lumapit na matandang babae na halos hindi niya pa nakikita noon. Payat ito, balot ng kupas na tela, at nanginginig ang mga kamay. "Anak," mahina nitong sabi. 3 araw nang walang kain ang mga apo ko." Hindi nagkatubili si Tomas. Inabot niya ang pinakamalaking isda sa hawak niyang bahagi. "Dalhin ninyo po ito." Napaluha ang matanda. "Pagpalain ka," bulong nito. Sa sandaling iyon, may banayad na hangin na dumaan mula sa dagat, mainit at marahan, parang haplos ng pasasalamat. Ngunit kinagabihan, nagbago ang lahat. Biglang nagdilim ang langit kahit wala namang bagyo. Walang kulog, walang kidlat, ngunit ang hangin ay mabigat at malamig. Nagising si Tomas sa malakas na hampas ng alon. Mas malakas kaysa karaniwan. Lumabas siya ng kubo. Nanlaki ang kanyang mata. Ang tubig dagat ay umusad palapit sa baryo. Hindi rumaragasa, kundi dahan-dahang gumagapang sa buhangin na parang may hinahanap. Muling kumislap ang lambat sa kanyang kamay. Ngunit ngayon, hindi ito banayad. Mabilis. Parang puso na kinakabahan. Mula sa gitna ng alon, unti-unting lumitaw ang anyo ng matandang tagapagbantay ng kailaliman. Mas malinaw kaysa dati. Mas mabigat ang presensya. "Tomas," umalingaw-ngaw ang malalim na tinig. Napayuko siya. "Nararamdaman mo ba ang pagbabago?" "Opo," sagot niya. Umikot ang tubig sa paligid, parang may hinahabol na anino. "May pusong puno ng kasakiman," sabi ng matanda, na handang gumamit ng dilim upang angkinin ang biyaya. Naalala ni Tomas ang balita tungkol sa mangkukulam. Kumunot ang kanyang noo. "Ano po ang gagawin ko?" Matagal na katahimikan. Tanging ugong ng malalim na dagat ang maririnig. Pagkatapos ay nagsalita ang matanda. Ang pangako ay hindi lamang pagbibigay. Unti-unting umangat ang tubig, parang humihinga. Ito ay pagprotekta sa kabutihan laban sa kasakiman. Nanginig ang dibdib ni Tomas. Kung kukunin nila ang lambat, patuloy ng matanda, hindi lamang ang yaman ang mawawala. Biglang lumamig ang hangin.
pati ang biyayang nagbibigay buhay sa baryo. Napatingin si Tomas sa mga kubo, sa mga batang muling tumatawa, sa mga pamilyang muling may pag-asa. Hindi niya maaaring hayaan iyon. Ano po ang kapalit? Mahinang tanong niya. Matagal na tumitig ang matandang engkanto. Pagkatapos ay dahan-dahan itong nagsalita. Ang bawat biyaya ay may sakripisyo. Humigpit ang hawak ni Tomas sa lambat. Kung darating ang oras, sabi ng matanda, kailangan mong pumili ang sariling ginhawa o ang kapakanan ng lahat. Biglang kumislap ang tubig. Mas maliwanag. Mas malamig. Kapag pinili mo ang sarili, bumaba ang tinig, bababawiin ng dagat ang lahat. Tahimik ang gabi. Walang ibon. Walang hangin. Tanging tibok ng puso ni Tomas ang naririnig niya. Naalala niya ang mga gabing gutom pamilya. Naalala niya ang ngiti ni Nilo. Ang pagod ni Lina. Ang pag-asa ng baryo. Marahan siyang lumuhod sa buhangin. Kung kailangan, sabi niya, nanginginig ngunit buo ang loob, pipiliin ko ang baryo. Matagal na tumitig ang matandang tagapagbantay. Unti-unti, bahagyang lumambot ang kanyang mga mata. Kung ganoon, sabi nito, ihanda mo ang iyong puso. Unti-unting lumubog ang kanyang anyo pabalik sa alon. Humupa ang tubig. Bumalik ang katahimikan. Ngunit bago tuluyang mawala, isang huling bulong ang umalingaw-ngaw sa hangin. Malapit na ang pagsubok. Naiwan si Tomas sa dalampasigan. Hawak ang lambat na ngayon ay kumikislap ng marahan. Parang ilaw na gumagabay sa dilim. Sa malayo, ang dagat ay tila payapa. Ngunit sa kailaliman, may malalim na aninong gumagalaw. At kasabay nito, sa isang bahay na malayo sa baryo, may taong nag-aalay ng kandila sa dilim. Naghihintay ng tamang sandali upang agawin ang biyayang hindi para sa kanya. At sa unang pagkakataon, naramdaman ni Tomas na ang susunod na umaga ay hindi na magdadala ng karaniwang pangingisda, kundi ng desisyong maaaring magbago sa kapalaran ng lahat. Dumating ang umaga na mabigat ang hangin at tila walang ibong nangangahas umawit. Kahit maliwanag ang langit, may pakiramdam na parang may nakasabit na panganib sa himpapawid. Maagang nagising si Tomas. Hindi dahil sa ingay ng alon, kundi dahil sa katahimikan. Ang dagat, na dati laging may banayad na galaw, ay tila napakalma. Parang salaming naghihintay mabasag. Hinawakan niya ang lambat. Malamig ito. Hindi tulad ng dati na may banayad na init. Parang naghihintay. Lumabas siya ng kubo at tumingin sa malawak na karagatan. Sa malayo, may manipis na hamog na nakahimlay sa ibabaw ng tubig. At doon, sa dulo ng tanaw, may isang bangkang dahan-dahang papalapit. Hindi ito bangka ng mangingisda. Malaki. Madilim ang kulay. Habang papalapit, nakita niya ang mga lalaking nakaitim at sa gitna nila, nakatayo si Don Esteban. Kasama niya ang isang matandang babaeng balot ng itim na tela. Hawak ang isang sisidlang tila puno ng abo. Kumunot ang noo ni Tomas. Naramdaman niya ang bahagyang panginginig ng lambat sa kanyang kamay. Dumaong ang bangka. Bumaba si Don Esteban, kasunod ang babae. Tahimik ang baryo. Maraming tao ang sumilip mula sa kani-kanilang kubo, ramdam ang kakaibang bigat ng hangin. Tomas, malamig na tawag ng Don. Huling pagkakataon, walang sumagot si Tomas. Ang lambat, tugtong nito, ay para sa mga marunong gumamit ng kapangyarihan. Tumayo si Tomas, tuwid ang likod. Ang lambat ay hindi pag-aari ni Numan. Mahinahon niyang sagot. Napangiti ang matandang babae, ngiting walang kabutihan. Kung hindi mo ibibigay, paos nitong sabi, aangkinin ito ng dagat. Matapos ka naming alisin,
biglang umihip ang malamig na hangin. Ang tubig sa pampang ay kumislap, maputlang asul. Naramdaman ni Tomas ang mabilis na tibok ng lambat, parang pusong kinakabahan. Lumapit ang babae at ibinuhos ang abo sa buhangin. Biglang umitim ang lupa, umalon ang dagat kahit walang hangin. May malalim na ugong na umalingaw-ngaw, parang may nagising sa kailaliman. Ngunit sa halip na umatras, humigpit ang hawak ni Tomas sa lambat. Naalala niya ang mga batang muling tumatawa, ang mga inang may nalulutong sabaw. Ang baryong unti-unting nabuhay. Pumikit siya. At kung kailangan, mahina ngunit malinaw niyang sabi, kukuhanin ninyo na lang ang lahat o wag lang ang biyaya para sa baryo. Biglang kumislap ang lambat. Maliwanag. Mas maliwanag kaysa kailanman. Ang hangin ay umikot. Ang alon ay umusad pasulong. Mula sa gitna ng dagat, muling lumitaw ang matandang tagapagbantay. Ngayon ay mas malinaw, mas malaki ang anyo, parang bahagi mismo ng karagatan. Tumigil ang matandang babae. Napaatras ang mga tauhan. Ang pusong handang magsakripisyo, umalingaw-ngaw ang tinig, ang karapat-dapat sa biyaya. Umikot ang tubig sa paligid ni Don Esteban. Sinubukan niyang umatras, ngunit nadulas siya sa buhangin. Hindi! Sigaw niya. Ang abo sa lupa ay kusang tinangay ng hangin at nahulog sa dagat. Biglang humupa ang maitim na kulay. Ang dagat ay kumislap, maliwanag at malinis. Unti-unting umatras ang alon, parang hinigop pabalik ang galit. Tahimik ang paligid. Walang hangin, walang ugong. Tanging malalim na tinig ng tagapagbantay ang muling narinig. Ang biyaya ay para sa nagbabahagi. Dahan-dahang lumapit ang tubig kay Tomas, hindi marahas, kundi marahan, parang pagyuko. Ang lambat sa kanyang kamay ay nagningning, pagkatapos ay unti-unting humina ang kislap. Naramdaman niyang gumaan ito. Parang nawala ang bigat na matagal niyang dala. Tapos na ang pagsubok, sabi ng matanda. Mananatili ba ang lambat? Mahinang tanong ni Tomas. Matagal na katahimikan. Pagkatapos ay sumagot ang tinig. Ang tunay na yaman ay natutunan mo na. Unti-unting natunaw sa liwanag ang mga hiblan ng lambat. Hindi nasira, kundi naging ordinaryong lubid, kupas at payak. Nawala ang gintong kislap. Tahimik ang baryo. Walang nagsalita. Ngunit sa sandaling iyon, napansin ng lahat. Hindi na umatras ang pag-asa. Sa halip, nanatili. Lumapit si Lina at hinawakan ang kamay ni Tomas. Ngumiti si Nilo. Sa malayo, ang dagat ay kumislap sa ilalim ng araw. Karaniwan, payapa. Wala nang mahiwagang liwanag. Ngunit may naiwan. Sa sumunod na mga araw, napansin ng baryo na kahit ordinaryo na ang lambat ni Tomas, hindi na sila nagugutom tulad ng dati. Ang mga mangingisda ay mas nagtutulungan. Ang mga may sobra ay kusang nagbabahagi. Parang may natutunang aral ang buong pamayanan. Isang hapon, habang nakaupo si Tomas sa dalampasigan, naramdaman niya ang banayad na simoy ng hangin. At sa ugong ng malalim na alon, may mahinang bulong na dumaan. Ang biyaya ay hindi nasusukat sa ginto, kundi sa kabutihang naiiwan. Napangiti si Tomas. Sa kanyang harapan ang dagat ay malawak at payapa. At sa kanyang puso, malinaw na ang tunay na yaman ay hindi kailanman mawawala, sapagkat ito ay naipasa na niya sa mga taong natutong magbahagi. Wakas.